Sa gitna ng malamig na hangin sa pagitan ng Benguet at Nueva Vizcaya, may isang bundok na sinusubok ang tapang ng bawat umaakyat. Oh, sige, kaya mo yan! Uy, grabe guys! Tingnan nyo kung nasan kami! Matatalas yung May mata taas dito. ito na 2,150 above sea level. Ito ang Mount Ugo. Tahimik sa umaga, pero delikado pag sumapit ang gabi. Mali ako. Dapat pala sa kabila. Space tayo! Agwat! Agwat! Par, Ah. mahabang ahonan yan, di pwedeng huminto, dapat dire-diretso. Wait lang par! Wait! Ano? Ano mo lang, abanti ko lang. Alin? Sige, sige. Kapang lang. Tulong lang yung ating preno. Harap at likod. Mag-i-stride. Ganun pa man, ay hindi matutumbasan Sarap ng araw. ang handog nitong ganda. Sarap tamaan ng araw, oh. Whew. Eto na. Ang ganda na nakaka-excite. Samahan mo pa na malamig na panahon. Sa motor ko, 16 degrees Celsius. Eto pa dito sa bundok, oh. Umahampas yung ulap. Guys, sumilong ako dito sa kanto. Napakalamig kasi ng hangin. Parang nampupunit ng balat. Ganun kalamig. At adventure na masaya na hanap ng bawat isa. Ano par? Ano? Tara. Handa ka na ba? Yes, par! Let's go! Eto na, malagbagan na naman! Masarap ang bayabas dito dahil malamig pero matigas. Let's go! Oh, ayan guys, bumababa sila, oh. Tingnan nyo kung gaano kataas yan. Lalo, talas ng bato. Lalim. Solid. Habang tinatawid natin ang kabundukan, makikilala natin ang isang trail runner, isang atletang hinubog ng bundok, nagdala ng karangalan at piniling dito manirahan sa tahimik at malayo sa kabihasnan. Bakit po pala pinili nyo dito mag-stay? Dito manirahan? And papapicture tayo kay ma'am. Sa karangalan na papapicture. Welcome sa panibagong adventure. Tara, simulan natin ang video. Good morning. Time check. 7:41 ng umaga at nandito po tayo ngayon sa Cayapa, Nueva Vizcaya. At dito tayo natulog kagabi. Dito ako, tapos si Sir Eli dito sa taas. Grabe, sa sobrang pagod ko. Paghiga ako, tulog agad ako. At eto yung mga kasama natin. Good morning mga par! Good morning! Ayan, si Unico, si Eli, Morning. si J4 nilalagnat na. Hindi daw sanay sa Cordillera to. Kaya medyo dito sa Cordillera, par? malamig dito par. Na first time mo par? First time. Na ano ka, culture shock. Na-culture shock ako, par, oh. Ayan, nilalagnat siya. Kinukumbulsyon pala. So nandito tayo ngayon. Ito, chinik ko sa mapa. Ang pangalan daw nito sa mapa is Baltasar Homestay. Nagpalipad ako dito ng drone. Grabe, napakaliit lang pala nitong Cayapa. At napapalibutan siya ng mga kabundukan. Kaya lang hindi ko mailayo yung aking drone dahil nga ang kapal po ng ulap sa ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo yung drone shot natin. Tapos sinusubukan ko ding paliparan yung pinanggalingan namin kagabi. Dahil ginabi na tayo, hindi tayo nakapag-drone. Kaya lang, punong-puno pa rin ang ulap. So labas muna tayo para bumili ng ating pagkain. Ang breakfast namin ngayon ay corned beef at magpapaluto na lang tayo dito kila ate. Ito pala yung mga motor natin. Pakita ko lang yung nangyari sa mga motor namin. Ito yung kay Suki, yung NMAX niya.
Tapos ito naman yung kay Unico. Ito, nagkalkal na ng putik to. At ito naman yung kay Sir Eli. Yan yung kanyang Crosswind Rider FI Suzuki. At ito naman yung sa atin guys, tingnan nyo. Puro putik na hanggang visor. Kasi nasa likod tayo ni Unico. Lahat ng putik na tumatalsik nasasalo natin. Hanggang dito, puro putik na yan. At buti na lang pala, nagpalit tayo ng Beast tire. Yung nakaraan ko, yung gulong ko na Michelin is medyo upod na. So ito naman is Beast tire. Maganda rin yung groove nyo. Malalaki at saka makapal yung mismong gulong. O nga pala, today is Monday, kaya mayroon silang flag ceremony. Ito po yung transient ni ate is katabing-katabi lang nitong munisipyo ng Kayapa. Ayan, magpa-flag ceremony sila. Guys, kanina kwentuhan lang kami dito. Tapos nung tinawag na kakain na, ayun na, kanya-kanya ng intro. Behind the scene. Nahiya tuloy si Unico. Kakain na tayo. Ready na daw yung ating pagkain. Tara par, kain muna tayo. Uy, sumikat na ang haring araw. So nagpaluto tayo ng corned beef at itlog. Kain tayo guys. Let's go. Lord, salamat po sa pagkain ko. Magpalakas po namin sa kawan. Mas masalit po ito. At salamat din po sa nagluto, nag-prepare ng pagkain. Kung kami dalahin sa tanong para same. Guys, good morning. Kain. Sibuyas. Good morning mga kaibigan. Kain tayo. Mas sarap yung corned beef nila par. Kasi nasa mataas na lugar. Ah, ganun ba? Binili si Asnam. Binili sa isa. Gusto mo naman pa. Okay. Let's eat. Umaga tayo mag-take off. Hindi ko kayo naiwanan dito. Kagabi naalala ko dito. Pag-ulit yun. Wala na pong nagpulot. Pero nagpipit tayo dito. Wala naman. Pakita ko na sa inyo kung magkano yung binayaran natin. Nasa 350 per head. Itong malaking buong bahay na to. So bali 5 kami. Nasa 1,750. At nagbayad din tayo ng rice na pinaluto natin kagabi. At ngayong umaga, umabot siya ng 250. Overall, nasa 2,000 yung binayaran natin. Murang-mura na yon. Okay, ang biyahe natin ngayong araw ay papunta naman po tayo ng Mount Ugo. First time kong makakarating dyan. Excited tayo mapuntahan, masaksihan ng personal, at makapag-drone kung gaano talaga kaganda ang Mount Ugo. Mula sa Mount Ugo, bababa naman tayo papunta ng Tinongdan. Barangay Tinongdan. Tinongdan. Anong lugar na yun pa? Barangay Tinongdan, nasakop ng Itogon, Benguet. May Yeah. trivia pala ako sa Mount Ugo. Kaya siya tinawag na Mount Ugo dahil yung salitang Ugo, pugot. Kasi nung unang panahon daw, yung area na yan, ang mga nakatira daw dyan ay matatapang na tribe. Hindi sila basta-basta nasasakop kasi namumugot sila ng ulo. Kaya yung bundok na yan, kaya siya tinawag ng mga lokal, ng mga Igorots na Mount Ugo kasi yung root word talaga niyan, kumbaga pugot. Namumugot, matatapang. Uy. Thank you sa informasyon. Nga pala, si Eli Motor, follow nyo yan, subscribe sa kanyang YouTube channel. Ito yung kanyang YouTube channel, yan, follow nyo po. Napakalupit ng mga video niya, mga backroads, raw camping, syempre. Kasama natin ngayong araw at salamat sa info. So yun, tingnan natin din yung mga community, mga makakahalubilo natin doon. Tara, excited na tayo. Time check. 11:15 po ng umaga, magtatanghalian na. Oo nga pala guys, bago tayo umalis, kailangan natin magbaon ng pagkain. Bibili na muna tayo mga pagkain dito. Bumili akong biskuit. Dami niyang para. Bravo. Ayaw magutom para. Oo, kakain na agad ako. Yun oh. Bago nga pala tayo umalis, magpapagas muna tayo para sure tayo dahil sa bundok ay walang gas station. Top as gas station. Kayapa, Nueva Vizcaya. Full tank boss. Premium. Opo, premium. 69.95 ang premium. So galing daw Tarlac yung gasolina dito.
Tapos biyahe papunta dito sa Kayapa. So nag-reset na tayo ng ating Odo para makita natin kung gaano kalayo mula dito sa Pampang hanggang sa Mount Ugo hanggang sa Tinungdan. Ayan, yan po yung magiging biyahe natin ngayong araw. Tara, dito na tayo liliko. Ayan, nakasulat naman dito, Mount Ugo, 21 kilometers straight ahead. Dito rin po matatagpuan ang Talikabkab East, tsaka Ansisip Elementary School at Lawigan Elementary School. Eto na, magsisimula na ulit tayo. Marami pang kabahayan dito sa looban. So ito yung dinadaanan natin ngayon sa entrada. May tire path. At kung mapapansin nyo guys, yung kanilang terraces dito, iba-iba ng kulay at saka iba-iba yung nakatanim. Merong green, merong medyo brown, merong light green. At hindi siya palay. Hindi palay yung nakatanim kundi mga gulay. Iba't ibang klase ng gulay. So may dalawang daan dito. Yung sa taas daw is Upper Sapat. Ito naman yung Barangay Sipsip, itong kaliwa. So pagdating natin dito sa may bridge, is kaliwa na tayo. At may ilog dito. Malinis yung kanilang tubig ha. Ayan. Papunta rito sa baba. Siguro, yan din yung ilog dun sa transient namin. Kasi yung transient namin may katabing ilog eh. Katabing-katabi mismo, rinig na rinig mo dun sa bintana. Medyo mataas na rin yung gilid natin dito sa kaliwa. Nagpatay na tayo ng ating traction control dahil dito ay malupa na. Ayan, broccoli yung mga pananim nila dito. Nasa gilid talaga, pababa oh. Ganon sila magtanim. Tapos doon din oh, tinabasa nila tapos nilagyan na ng pananim. Buti na lang malakas yung source ng tubig dito. Ayan, tuloy-tuloy yung patubig nila doon oh. Tara, diretso pa tayo. Salamat po. Ito, gaganda ng sunflower dito. Yung sunflower dito nasa gilid lang. Tabing kalsada lang, pwede kang kumuha anytime. Eto na. Pupunta na ulit tayo sa exciting part. Eto na, paahon na tayo. Ang kagandahan naman, meron tire path. Kaya hindi naman ganun kahirap. Kailangan lang talaga ng buwelo. Sige, kaya mo yan. Ito, mataas pala dito. Buwelo. Oop. Gandang umaga po. So may signage dito nakalagay, Talikabkab. Itong papunta sa kaliwa. At dito tayo to Mount Ugo. Paakyat. Makikipark po. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa boundary. Paakyat na to ng Mount Ugo. At itong part sa kaliwa natin ay papuntang Talikabkab. Ayan sila sir. Gandang hapon po kaila sir. Ayan. Ito po ay nasasakupan na ng barangay Talikabkab po. Yan, sabi nila sir, nasa 1 oras na lang daw mula dito papuntang Mount Ugo. Pero depende raw yung kung gaano kayo kabilis. Yung kayang-kaya daw ng 30 minutes kung medyo mabilis kayo. Pag siguro yung mga motor nila sir at saka sila yung driver, ano? Kuya, anong puno po yan? Pine tree? Panggatong yan? Maapoy ito, no? Alin yung saling? Ayan yung saling. Itong maitim na to. Ito yung saling daw guys, yung maitim. Ano yung saling? Oo daw. Ito pala yung saling, oh. Mukhang may handaan ah. May okasyon? January. New Year. Kasal. So meron daw silang kasal. Kaya ayan, nag-i-imbak na sila ng mga panggatong sa January. At maganda yung panggatong nila kasi pine tree. Maapoy yan. Lalong-lalo na yung saling. Pag siniliban mo yun, parang may mantika siya na parang may krudo. Tuloy-tuloy yung apoy niya. Tapos pumuputok-putok. Tapos yun, maapoy. Siguro ito yung mga naputol na dahil sa bagyo o mga landslide.
nasama dun sa landslide. Ito, ang ganda. Parang pwedeng gawin tadtaran. Gano'ng kabigat yan, kuya? Mabigat yan? 5 kilos. 5 kilos ang isa. Depende sa sa size. Depende sa size. Sige daw. Sige. Oh, Saan dadalhin? sa school. Ah, sa school. Guys, tingnan nyo to. Umatas yung truck. Pakinggan nyo. Ayun, country music yung kanilang tugtog pag umaatras. Time check, 1:06 ng hapon at nandito pa rin tayo sa crossing kung saan yung paakyat papunta ng Mount Pugo. Tara, keta tayo. Ah, may truck na. Bababa? May sasakyan. Ah, sige po. Pero pwede may daanan. May Sa gilid po. Aantayin na lang po namin. Tara, keta tayo. May truck daw na pababa, pero kasya naman kami. Gilid lang. Tara. Ah, ito pala. Oh, kaya naman. Yun. Ito, ang dami pa nilang panggatong. Siguro malaking event talaga yung kasal nila. Tara, paahon na tayo. Papunta tayo doon sa ibabaw. Doon sa may mga poste-poste. Doon tayo aakyat. Nagpalipad kami ng drone dito. Kaya lang, hindi namin mapaakyat doon kasi mafag at saka malakas yung hangin. Okay na okay pala dito kasi may tire pot. Nasa ibabaw na tayo. Ayun o. Ano kaya to? Ito ang kambong nitong pananim na to. Ano kaya to? Siguro carrots to. Kasi parang ganito yung nakikita ko sa movie eh. Saka sa mga hinaharvest na carrots. Tapos tingnan nyo yan oh. Puro ulap yung sa baba oh. Halos kapantay na natin. Tara. DSWD, Concreting of Barangay Pathway Community Sub-Project. Ah, kaya meron tayong nadadaanan na mga ganito, pathways. At kagaya nito. Kaya hindi na siya ganun kahirap akyatin. Papakinabangan naman. Yan ang magandang project, talagang napapakinabangan. Ayun oh, woo, ang taas! Tayo naman guys. Yehey! Yehey! Masabaw. Kali sa part na to, maputik na, saka malupa. Wala nang tire pot. Makapal din tong landslide na to Ayun. Dito na, sementado na ulit. Guys, dito, kapansin-pansin yung mga puno. Ganito siya, oh. Ayan, ganito yung kanyang puno, oh. Medyo may puti-puti, na may green. Sa malamig na lugar, halos ganito yung mga puno. Ano kayang punuin to? Ito, putol na. Pero the rest na nakatayo, ganun eh. Maputi-puti, oh. Ito pa. Marami. Madadaanan nyo papunta rito. Ano kayang punuin to? Pag ng community dito, naglilinis sila. Gandang hapon po. Pagdating dito, rough road na ulit. Ah, mali ako. Traction control off tayo. Ito na po yung sitwasyon ng kalsada dito. Paglagpas ng sementado. Ah, yun lang. Sumabit na naman. Iniiwasan ko sumabit yung aking center stand ulit. Baka mamaya matanggalan naman yung spring. Papasok na tayo sa ulap. Yun na, lumalamig na. Wala na tayong makita sa baba niyan. Kulay puti na. Baba lang tayo para ipakita ko sa inyo yung ginagamit nilang panghakot dun sa mga pananim nila.
Di ba kung mapapansin nyo, nagtatanim sila sa gilid ng bundok. Mostly padahilig, patagilid. At ito yung ginagamit nilang transportation ng mga gulay. Ayan. Meron silang ganito, cable, pababa. Papunta dun. Tapos, ito, ginawa nila ng basket. Ito naangat to eh. Ayan, para ilagay yung sako ng mga gulay. Tapos, nilagyan nila ng tali. Papunta dyan. Papunta rito. At ito yung pinakang naghihila. Yung kanilang makina. At ang gamit nilang makina, yung parang pambungkal ng sa palayan, yung ganun. Ito kasi yung hawakan, oh. Ito yung pampaandar, oh. Yan, tapos umiikot yan. Tapos, yun, ihilahin nila. Para nga, mas mabilis yung pag-akyat ng mga gulay. Hindi sila mahihirapang umakyat. Hindi na nila papasan. Ayaw kang palisin, par! May kasalanan ka, par! Ayaw kang palisin! Maiwan ka na, may kasalanan ka, par! Maiwan ka na dito, iwan ka na namin. Ano, flat? Hindi pa? Hahanginan. Ah, yung palang hangin may kasama ng ambon. Tingnan nyo yung galaw ng mga puno. Ang lakas. Buti lang may panghangin dala si Unico. Ito ang number 1 na kailangan natin, panghangin tsaka pampasak. Galing. Hangin tayo. Mahangin tayo. Tsaka mahangin sa location natin. Hangin, kaya kailangan ng hangin. Yun. Eto, tingnan nyo yung aking side mirror, oh. Nabasa na dahil sa ulap na may kasamang ambon. Tara, diretso na tayo. Okay na yung kay Ellie. Dito sa part na to, mararami yung bato kaysa sa putik. Ito yung mas kailangan nating iwasan, na tumama yung ating ilalim ng mga motor dun sa ganyang bato. Nakakabasag kasi yan. Parang hindi ata pwede dito yung medyo upod na gulong. Taalas kasi yung bato. Baka maplatan kayo, kaya make sure pag pumunta kayo dito, maayos yung kondisyon ng gulong. Ah, may truck. Kailangan natin pumesto kung saan siya makakaraan. Thank you po. Meron palang kabahayan pa dito sa ibabaw. Dito sa taas merong tindahan. Ayan, may mga bahay pa dito. Kagandahan pala, may kuryente din dito. Ayun yung poste. Malusak again. Okay naman siyang daanan kasi matigas naman yung ilalim. Yan, basic lang. May maputik pa dito. Sa gitna lang tayo dumaan para tuyo. Grabe, hindi natin kita halos yung daan, oh. Sa camera ko, kitang-kita yung kalsadang dadaanan natin dyan sa harapan. Pero sa akin, sa vision ko, maputi na. Puro puti. Puro ulap. Ah, dapat pala tayo dito sa kabila. Hindi pa tayo. Another lusa. Dito tayo. Kilometers check. 9.5 kilometers. Mag-aalas 2 na. 1:40 ng hapon. Ayan. Base doon sa signage, nasa 21 kilometers yung babiyahihin pa natin. Meron pang natitirang almost 11 kilometers. Ayan, nakasulat dito. Welcome to Ansipsip. Hindi ko sure kung sitio o barangay. At dito naman sa kabila, ang nakasulat, thank you, come again. Walang nakalagay kung anong sitio o barangay itong pinanggalingan natin. Tara, diretso pa tayo. 10 kilometers na yung nauubos natin o nararating natin. Bakit kaya putol-putol yung mga puno dito? Ayan, putol-putol. At kung mapapansin mo, yung naputol na puno at saka yung nakatayo na puno, mamosi. Parang mossy forest, ganun. Ito, may signage ako nakikita rito. Dito tayo sa gitna. Ito, nakasulat naman dito, to Mount Ugo. Ito, ang diretso na to. At yung sa kanan naman is to Sitio Tagaan. So, madali lang siyang hanapin. Bali, 2 signage lang yung madadaanan nyo. Mas maliwanag na dito sa part na to. At maraming mga sasakyan at bahay. Tingnan natin dito, nakasulat, Sitio to Putayan. Papunta raw doon. Tapos diretso is Ansipsip Poblacion, Mount Ugo. So stop over muna tayo guys dito bago umakyat dito sa paahon na to. Dito mas maraming mga bahay at sasakyan na.
So dito huminto daw sila J4 nung pumunta rito. Dito kila ate, Gretchen. Yan. Grabe yung bayabas dito kung mamunga. Ang dami. Grabe naman mamunga to, parang kalamansi. Ay, kuya! Sobrang dami. Hindi kami nagpaalam. Ayan. Kuya pa, kuha po kami. Mas marami yung bunga kaysa dun sa dahon. Ganito pala ang bayabas dito sa Highlands, no? Tingnan nyo gano'ng kadami para mga ubas eh, no? Par, di ba sabi mo mas masustansya yung bayabas dito sa Highlands? Mas mataas ang vitamin C content nito. Bakit par? Highlands guava to eh. Wow. Sa taas. Ooh. Kaya mataas ang vitamin C niya. Wow. Sobrang dami. Tikman natin. Tikman natin. Ayan. Matigas yung nakuha ko. Ayun, pwede na. At ang matindi dito guys, malamig yung kanilang bayabas. Masarap ang bayabas dito. Dahil malamig. Parang naka-ref, no? Malamig. Pero matigas. Matigas na nakuha ko. Ito, magaling kumuha to. Par, kuha ka nga dyan ng malambot-lambot. Lambot yung par. Ayan, ayan. Siyang par. Malambot nga to. Ito. Parang medyo malambot. May brace nga pala. Punas-punas lang. Rekta ka. Ang ganun sa rep yung bayabas dito pag kinain mo. Bro, ang tawag dito ay yung Highlands guava. Highlands guava. Highlands guava daw ang Highlands guava. Ito yung bayabas na mayroong pinakamataas na content ng vitamin C. Dahil nandito siya sa pinakamataas na lugar. Yung pala yun. Nagkaroon tayo ng idea dito, kaalaman. Pati ba pagkain dapat mataas yung pwesto mo? Yes. Kagaya ng pwesto mo ngayon? Taas ngayon. Taas yung ibibigay na vitamin niya. Bayabas, pagkain matigas, lugo na ang puwet, ayaw pang lumabas. Ay, oh yeah! Rubber pala to eh. Rubber pala si Unico eh. Para hindi ka nagaganyan sa vlog mo ha. Hindi, seryoso ko. Tapos na tayong kumain ng bayabas at puntahan natin si Ma'am Gretchen, yung nakilala ni J4 dito at saka maganda yung kwento ni Ma'am. Tara, pasok tayo dito sa kanilang bahay. Ito nga pala, nagtitinda sila dito ng chili garlic ni Ma'am Gretchen. Available na yan dito. Dito yan sa Ansip-Sip, Cayapa, Nueva Vizcaya. Napakalamig dito sa lugar nila. Tara, pasok tayo dito. Magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon kuya. Pasok po kami sa inyong bahay. Nice to meet you Ma'am Gretchen. Ma'am, kayo po yung sikat na atleta na lumalaban sa ibang bansa na ngayon nandito sa kabundukan ng Cayapa. Tama po ba ako? Ansip-sip. Ayun, nag-offer si ma'am ng coffee at saka may suman pa. Ayan, so habang ipagkwentuhan tayo dito, kakain tayo ng sumang kamote at kape. Kapeng barako. Ayan, tingnan natin yung suman nila guys. Dito po yan, galing. Ito mismo. Yung kape na to dito, Coffee. nakabukas ba to? Sir, nakabukas? Ano yung light na? Init pala. Ay, naulan par. Yung ano natin, gamit. Wala mo ulan. Guys, si Jeric nakaapat na siya na sa suman. Ganito, nakaapat na ganito si Jeric. Grabe siya. di ba, sir? Sir, di ba nakaapat si Jeric? Oo nga. So, par. Nakailan si Jeric? 4 o 5 yata. 5? Oo. Grabe. Jeric, wag mong ikakat to ah. Ay, ayun na siya! Huli ka. Narinig ko yan pa. Ayan guys, tingnan nyo yung mata ni Ma'am Gretchen. Kulay brown. Ayan, zoom nyo na lang. Ito, ganun par. Ma'am, matanong ko lang. May bala ka pang lumaro o sumali ulit sa marathon? Paglaki na, hindi ko po. Kailan po yung last na marathon nyo po? 2023, sir. 2023. Nasa 2 taon na rin. Tapos paglang mga ilang taon pa po bago sumali kayo ulit? Siguro, mga 1 year. 1 year. Mga 1 taon pa. Ayun. Ano pong balak nyong salihan? International? Local? Kahit local lang po. Guys, sa lahat ng nanonood na balak magkaroon ng marathon contest, yan, pwede nyo pong invite si Ma'am Gretchen sa inyong competition. Yan, sumasali po siya sa competition. International man o local. Yan. May After balak a year. Yun, after a year, may balak si Ma'am sumali. Kasi ma'am, kaya pa ma'am, kahit may baby na. Kaya pa ni. Alam mo kung bakit kaya pa? Kaya pa niya. Oh. Kasi alam mo. Yun. Kaya pa niya mag-run. Yun ang dahilan. Dapat alam mo. Hindi kasi
Malalakas talaga yung mga ano, yung mga ibrot. Ma'am, ano kasing ano nyo? Tribe. Kalanguya Ibaloy po. Kalanguya Ibaloy. Oo, yun. Kalanguya Ibaloy. Ano, paano yung salita yun? Kasi yung kwento, sige, kwento natin ulit na ma'am. Okay lang? Kwento ni ma'am, kaya daw siya lumakas tumakbo dahil yung school nila, nilalakad lang nila. Ilang oras niyo po kasi nilalakad yung school? Yung elementary po is 2 hours po. 2 hours. Grabe. Papunta pa lang. Papunta po, tapos 2 hours po. Pauwi po. Tapos mami yung daan, matarik, pataas. May matarik tapos ahon. Subalit, apat na oras. Oo, 4 na oras araw-araw. Oo, lalakas ka talaga, di ba? Bakit po pala pinili nyo dito mag-stay? Dito manirahan? Kasi dito na yung sanay kong lugar. Dito po kayo ipinanganak? Ilang ano po, ilang kilometro po yung mga sinasalihan yung marathon, pangaraniwan. 42 or 60 kilometers sa Malaysia po. Ah, layo. 60. Ilang oras po yun? Ganun. 7 hours, 29 minutes. 7 hours and 20 minutes. Ganun 7 hours, 29 minutes. Ilang Tinakbo, ano yun, yung pacing 60 ninyo sa takbo. Walang pahinga yun. Tuloy-tuloy yun. Grabe naman yun. More on trail po yun, hindi po siya. Oh, trail pa yun. Opo. Ang tawag sa kanya, trail runner. Ito yung product nila, Ma'am Gretchen dito. Ito yung honey. At nilipat namin sa kutsara. Ayun, oh. Iba talaga yung pagtulo niya. Sobrang sticky. Unlike doon sa mga nabibili natin na medyo malabnaw. Ito, ang tagal, oh. Tagal tumulo. So, yun daw yung pure. Tagal pumatak na, par. Tagal pumatak, oh. Tagal. Par, bukas pa yan. Alas 7 ng umaga. Hinantay yung tumulo, no? Napadaan kayo Ito na. dito kay Miss Gretchen. Ito. Percent legit na honey to. Napaka-sticky niya. At meron Sarap, din si no? ma'am na Tikman mo. ito, chili garlic. Ito, natikman na natin. Masarap to. Para siyang ano, pag tinikman parang yung candy na natunaw. Pero yung lasa niya, maasim na matamis. Oo. Etong mas clear, ito daw yung baby bee. Yung mas maliit na bee. Maliit na bee. Ayun. Tapos, Yung brown kay Johnny B yan. ito naman brown is, brown medyo dark. Ito naman ay yung mga malalaking bee. Short of 250 pesos, pure na honey ito. Talagang walang halo to. So bibili kami dito. Ilalagay lang natin doon sa alloy box natin. Kasi delikado din, baka mamaya maalog-alog, magti-trail pa naman tayo, mabasag. And papapicture tayo kay ma'am. Sa isang karangalan na papapicture. Isang karangalan sa amin na makakausap at makapagpa-picture kay Ma'am Gretchen na nagdadala sa atin ng isang karangalan. Bilang Pilipino, napakarami niyang medal dito. Ma'am Gretchen, thank you po ulit. Thank you po. Sir, thank you po. Baby, bye-bye. So ito, ilalagay ko na lang dito sa aking box. Magbabawas tayo ngayon ng gamit. Ayan guys, tingnan nyo oh. Yung ulap. Akala mo may nagsisiga tapos parang busok lang. Pero ulap yan. Par, ilan yung temperature dyan? 15. Ah, 15? So 15 degrees Celsius dito kila Ate Gretchen. Ito pa dito sa bundok oh, humahampas yung ulap. Nakakadagdag sa lamig yung hampas ng hangin o yung lakas ng hangin. So base sa motor ko, 16 degrees Celsius. So medyo accurate din pala yung aking motor, no? So napasarap yung kwentuhan natin, kaya inabot tayo ng ilang oras. Dito, halos isang oras ata kami tumambay dito kila Ate Gretchen na pagkwentuhan, yung kumain, pinakain tayo. Kaya nagpapasalamat tayo kay Ate Gretchen. At paakyat pa lang po kami ng Mount Ugo. Okay, tara na. So Mount Ugo, Sitio, Kutayan. Dito. Ito pala, itong daan na to. Yan, aahon na naman tayo. Let's go! Umiikot yung ulap dito. Umiikot. Dito naman sa baba, Sitio Huagan. At ito ang dinadaanan natin papunta ng Mount Ugo. Ayun. Ito. Dito sa kanan, papunta ng Ansip-Sip. At itong sa kaliwa, to Mount Ugo. Medyo technical dito. Ng konti. Pagdating sa scooter. Buti na lang tuyo. Ang iniingatan natin dito, yung tumama yung makina natin sa bato. May tendencying mabutas. Meron kasing part na bato na matitilos.
Uy, may truck. Saan tayo nito? Dito sa gilid. Gilid tayo, gilid. Ah, ayun. Yeah. Salamat. May dalawa pa. Salamat. Ayan, oh, napakarami nilang gulay. Ang dami aso. Hello po. Ito, Mount Ugo. Dito sa baba, Sitio Hagnet. May mga signage naman, kaya hindi kayo maliligaw. Nandito na tayo sa boundary ng Kayapa, Nueva Vizcaya. At saka, Tinungdan, Itogon, Benguet. Itong part na to, Tinungdan, Itogon, Benguet. Ayan, tara. Biyahin na ulit. Wala pa daw kami sa kalahati. Puro kami hinto at saka vlog. So ito po ay part na ng Benguet. Ayan guys, welcome to Benguet. Medyo mababa to. Para tayo minamasahe. Ayun, oh. Ang liwanag. Ito, papakita ko sa inyo. Ayun na. Wow. Maliwanag sa part na to, kaya lang yung ulap mula dito sa bundok bumababa pa ganun. Kaya ang bilis niya magdilim. Guys, sumilong ako dito sa kanto, itong part na to. Napakalamig kasi ng hangin, lalo na pag dun humahagpas yung hangin. Ang lamig, sobrang lamig. Parang nampupunit ng balat, ganun kalamig. Tingnan nga natin gaano kalamig sa motor ko. Ayun, 17 dito sa aking motor. Pero parang mas malamig pa sa 17 to. Parang mas malakas yung hangin pa dito ah. Ang lamig. Tayo sa kabilang side. Mataas yung bato, matatalas. Gitna lang tayo. Yung traction control ko hindi ko na-off. Ayun, oh. Uy! Wow! Wow! Woo! Grabe! Solid! Doon tayo tatawid! Yang kalsada na yan. Yang kalsada na yan, doon tayo tatawid. Paakyat! Ganda! Grabe! Palalo! Let's go! Eh no, iikot lang tayo. Papunta na tayo dun. Lalim. Bangin tong gilid natin, no? Malalim na tong gilid natin. Eto na. Dito tayo sa kabila. Grabe. Ang ganda. Ang ganda na nakaka-excite. Ayan, nilalagyan nila ng mga bato. Dahil nga maputik. Ayun sila, oh. Gumagana pa rin yung ABS natin. Pero naka-off yung traction control natin. Ayun, may nakasulat dito. To Mount Ugo, kaliwa. Sitio Dumulpos.
Visitor registration area. Ah, may registration area pala dito. Gandang hapon po. So, kailangan pala nating mag-register. Ito nakalagay dito, Mount Ugo. Good afternoon po. Ano pong kailangan, sir? Sa may registration po tayo sa DNR, sir. Aha. Yung sa dito sa Mount Ugo, sir. Wala naman, mag-register tapos may payment lang po, 90 per pax. Magkano po? 90 po, sir. 90 per pax. So, dito, kailangan nating magbayad ng 90 pesos para sa DNR daw yon. At ito, pag-aho natin, may nakasulat naman dito. Kamay, kamay. Oh. Free coffee. Yan. Hindi ko natatanggalin yung aking bonnet. Ang lamig kasi sa tenga. Sarap. Ah, nasa likod yon, kabila. Kung baga, good morning ang ano, or good afternoon, ang Ito na ba sinasabi, magkape. Sir, na ba yung pinakamalamig? December o January or Sa ngayon, December hanggang February. Mm. Yes, sir, at thank you rin at napapasyalan nyo kami. At the same time, doon sa mga fees, nakakatulong din sa sa community. Kasi yung gaya nung binabayaran nyo sa Tinungdan, kung bakit siguro nagtataka kayo kung bakit malaki. Actually, hinahati yon sa mga community dito sa Luzon, dito sa Dumulpos. Kasi sa mga katutubo. Kasi sa ano to, yung Mount Ugo na yan is under sa ancestral domain. Ayun, syempre, Thank you, sir. tayo naman guys. Ay, sorry. Mga idol ko kayo, sir. Thank you po. Alright. Guys, yung binabayad pala natin dito is hinahati nila at ibinabahagi sa mga katutubo natin dito sa parte ng Benguet, parte ng Itogon Benguet. Okay, so nakakatulong na rin tayo pag pupunta tayo dito at saka at the same time pinopromote natin at nabubusog din yung ating mga paningin dahil nakakita tayo ng magandang view. At ngayon, malamig. Na-enjoy natin yung lamig ng weather. Ayan, tara. Time check. 4:59 ng hapon. Kailangan namin daw makalabas at makarating ng Lusod bago magdilim kasi mahirap daw yung daan doon. Dahil nga loose gravel at saka pababa. Dapat mas maaga kami makarating. Ano par? Ano? Tara. Handa ka na ba? Yes par! Let's go! 1, 2, 3, sabay tayo! Let's go! Eto na, malagbaga na naman! Woo! Dito tayo sa kaliwa. Ay, sa kanan. Oh. Oh. Let's go. Woo! Ito, lost gravel to. Matatalas yung bato dito. Oh. Woo! Ito. Nahati yung kalsada dito. To Mount Ugo, dito sa kanan. Let's go. Uy. Sumasayaw.
Sige, kaya mo yan! Woo! Tuloy na natin. Uy! Grabe guys! Tingnan nyo kung nasaan kami! Woo! Ayun daw yung Mount Ugo, yung tuktok. Solid! Ayun, may daan dun, oh. Maganda rin yung daan dun sa kabila. Solid din pa rin daan dun, oh. Papunta saan yan? Yan yung papunta ng San Nicolas, Pangasinan. Ah, Dalawang palabas dyan. palabas yan. Oo, ginagawa nila, inaayos na yung kalsado. Ang ganda nga, oh. Trail natin minsan yan, par. Tara, Hindi ko na napupuntahan yan eh. tara. Pero ngayon, dito muna tayo sa Luzon. Oh, let's go. Grabe yung gilid, bangin. Medyo malalim din tong gilid natin. Ah, matatalas yung bato dito. Woo! Guys, tingnan nyo to. Ayun yung gilid natin. Lalim. Yan, oh. Oy! Oy! Woo! Sa kabila. O, tara. Habulin na namin yung sunset sa kabila. Grabe. Solid. Ah. Lalo. Talas ng bato. Bangin. Ilalim. Doon tayo galing. Tanaw na tanaw natin mula dito. Kung saan tayo nang galing. Dito may bakod. Pero walang gate. Lalim mo. Okay, saan tayo? Final assault to summit. Ito papuntang Ugo. Summit ng Ugo. Ah, ito pala yung papuntang summit ng Ugo. Nasa 1 kilometer lang. Yan, aakitin mo lang yan. Ayun na, pumuputok na yung araw. Ito, may bahay dito, oh. Hello po. Par, dito, oh. Par, solid na dito, oh. O, tara, baba pa tayo. Meron din dito, oh. Pwede kang mag-camp dito, oh. Ito kasi magandang kulay, yung golden yellow. Solid. Ganda. Tara, hanap tayong pwesto. Grabe. Solid. Sarap ng araw. Sarap tamaan ng araw, oh. Solid bar. Solid bar. Grabe, solid. Malalaglag ako. Tara.
Habang pinagmamasdan namin yung paglubog ng araw dito, ayan yung mga motor natin. Napakaganda dito sa lugar na to. Itulak mo konti pag ganun yung kamay mo. Dahan-dahan. Ayan. 1, 2, 3. Sige, yan. Ganun mo muna, yan. Sige, tulak mo. Bubuka ko yung kamay ko? Oo. Uy! Ang bilis. Galing! Mabagal dapat, wait lang. Mabagal pa. Ulit. May pagawa. Direct, J4. Okay, 3, 2, 1. 1, 2, 3, go. Ito. Pambato, Unico. Atras ka na. Hindi ganyan, ganda. Ayan, ulit. Tapos, bubuka mo yung kamay mo ha. Bubuka ko, tutulak ko diretso? Oo, ready? Pa-close na lang siguro. 2, 3, go. So, lumubog na yung araw. Tingnan natin kung anong oras na. 5:57 ng gabi. Tapos mahaba pa yung ating dadaanan at may mahirap pa tayong dadaanan dyan. Nag-drone ako kanina at nakita ko yung daan. Malalim pa, tapos may palusong. May mga pakurba-kurba, tapos rough road pa rin. Kaya good luck sa amin. Meron daw mahirap tayong dadaanan. So ang mauna si J4 kasi kabisado niya yan, yung pababa dyan. Pero ang gamit niya dati CRF. Ito yung malupit na NMAX, nagdi-drift. Oh, di ba? Nagdi-drift agad. Ito na. Papasok na naman tayo sa madilim na rough road. At natrap na tayo sa kabundukan. Space tayo! Agwat! Ito, matarik dito ah. Mahabang ahonan yan, hindi pwedeng huminto. Dapat dire-diretso. Sige. Tapos agwat-agwat tayo. Mahabang ahonan yan, hindi pwedeng huminto. Dapat dire-diretso. Sige. Biluhan ko na. Sige. Oo, sino gusto mo na? Ito daw part na to, mahabang paahon. Kaya dapat hindi mabitin. So dire-diretso lang dapat. Okay. Tara. Agwat para, agwat. Ayun. Makikita nyo naman kung gaano siya kataas na. Ayun, buwelo. Let's go! Guide me, Lord! Wait lang, par! Wait! Okay, tulungan natin si Suki. Naalangan siya. Siguro tumalbog. Ano? Alin? Sige. Abanti ko na daw yung akin. Si Ellie na yung tutulong para hindi mabitin si Suki. Tumalon yung kanya eh. Woohoo! Buti na lang, mabigat yung dala namin. Nandun yung traction. Okay na si Suki. Ayan na. Ayos! Ito may gate ulit. Kaya lang, bukas na eh. Mahaba ata to. May pader dun oh.
Dito tayo. Wala masyadong bato. Eto, dito tayo. Slowly but surely. Hirap mawala ng preno dito. Ang lalim nga, no? Lamig nun. Okay, safe. Ito. Kalkal lupa. Largo. Okay din pala yung maraming gamit sa likod. Kasi pag ganito, downhill, yung traction nasa likod. Ang lalim ah. Ayan, pababa dito, ang lalim eh. Gapang lang. Ayan na, ginagapang po namin ang downhill dito sa, ano nga ulit lugar to? Gapang lang. Tulong lang yung ating preno, harap at likod. Mag-i-straight. Sayad. Konti na lang, makakain na tayo. Yun! Success! Paano ko itong kanina? Akala ko. Tumatad na yung gulong ko eh. Lusok. Tutumba na talaga eh. Oo, hindi na control pa. Buti na lang, nag-gym. Hindi na ba yun? Mali ako. Dapat pala sa kabila. Guys, tingnan nyo ito, nasa kanan natin. Ang daming ilaw. Sana kita dito sa camera ko. Piling ko Baguio na yan. Kasi sa Baguio lang naman maraming ganyan eh. Yung bundok na sobrang daming ilaw. At eto pa. Matataas dito ah. Ito, tataas oh. Dito tayo sa kaliwa. Lusong pa pala to. Mas mahirap pala dito pag paahon. Medyo matalas yung bato eh. Ito, hindi mo alam kung saan ka dadaan dito. Pero ang kagandahan naman to, yung gulong natin, kumakalang doon sa, malalalim na yan. Kahit pa paano, natutulungan niya yung preno natin na magpahinto ng motor. Up. Up. Okay. Safe. Okay na. Parang tinambakan lang to ah. Parang tinambakan lang to. Ang pagod sa kamay, no? Kaya nakakangalay. Pahinga din ang preno. Okay, pahinga daw muna kami para makapagpahinga yung mga preno. So, diretso pa rin tayo ng Tinugdan. At pag wala tayong matuluyan doon, diretso daw tayo ng Baguio. Nakapagpahinga na tayo. So, 6:43. Siguro parang mga 15 minutes din kami nakapagpahinga. Sa ngayon dito, nasa 19 degrees Celsius. At nakaka 24.7 kilometers na tayo. Di ko sure kung accurate kasi kanina nililipat-lipat natin sa HTS o yung traction control, pinapatay ko kasi. May tao pala dito. Siguro sila yung gumagawa ng kalsada o nagtatambak doon sa kalsada. Grabe, napakalikabok naman ng Kaisuki.
Ang bato to na binasag nila, oh. Malaki. Ganda pala dumaan dito pag umaga para makita mo yung view. At saka itong ginagawang kalsada kung gaano kaganda at gaano kalaki. Kung gaano kalalim yung bangin. Ito. Bikers this way. Bikers this way daw. Itong part na to. Bakit kaya dito pinapadaan yung mga bikers? Tara, diretso pa tayo. Guys, dito oh, parang horror scene. Yung mga wrong turn. Ang tataas kasi ng mga pine tree oh. Tapos ang dilim. Woohoo! Ito pala, may matarik pa pala dito. Matarik pa pala to. Meron pa. Tamang alalay lang. Ayun, pagdating dun okay na. Mahaba din, no? Ko. Muntik pa, muntik pa. Ang haba nun, ha? Haba, no? 20 kilometers. Oh. Sa Primera lang tayo. Oh, sige. Wait lang. Wait lang. Okay. Primera, primera. Yan. Cambio par, cambio. Primera daw. Tara par. Sabi ni J4 wala na daw pababa. Patag na daw, tsaka sementado. Ito pa pala. Ito pala yung sinasabi ni J4 na wala na. Munti ko na masalpok si Unico. Naka-out pa na yung traction control. Wala na, di ba? Wala na talaga. Wala na, di ba? Ano ko? Tracking control. Lalim pa pala. Sabi ni J4 wala na. Nakakailan sabi na siya na wala na, wala na. Wala na yung par. Ito pa pala. Pero at least ito, mas madali na to kaysa kanina. Grabe pa rin pala to. Napakatarik pa rin. Oh. Ah, siko yan. Palalim. Mas matarik to. Oh. Tricycle na lang kaya tayo. Pwede. Oh, ayan guys, bumababa sila oh. Oh, tingnan niyo kung gaano kataas yan. Matarik pa rin dito. Oh. Wala na. Ay, medyo nakikita na natin yung mga ilaw dyan sa baba. Ang mas malapit na to sa sinasabi kaninang malapit na. Nakaka 32 kilometers na tayo. Sabi niya puro patag na tapos may semento. Parang takadang ito. Kaya nga, para siyang takadang yung taas. Ito lang is hindi siya loose gravel. Ito na pala yung patag. Patagilid. Okay, alalay ulit tayo dito. Matarik din. Dito tayo sa taas. Siguro ito na yung huling baba. Huling lusong. Ayun sila. Malalim pa pala guys. Itong pagtawid na to. Ito pala. Malalim pero hindi naman loose gravel. Yun naman yung kagandahan sa kanya.
Buti na lang, matindi yung preno natin. Ah, may mga kambing dito. Hello, goat! Meh! Ito, may sementado na dito sa kanan natin, no? Tuloy-tuloy pa lang paggawa dito. Ah, grabe, alikabok. Sa mata. Ah, ito na, sementado na. Woo! Ito na ba? Ito na yun. Woo! Nice one, par. Solid. Woo! Solid. Ayos, par. Ito na, ito na, ito na. Yeah! Woo! Woo! Ayos na. Walang tumumba. Wala. Malalakas yung mga kasama natin. Ha? Parang gusto niya ata matutumba. Hinintay namin eh. Ayos, napakagaling. Wala madang natumba sa amin. Safe lahat. Nakatungtong dito sa semento. Sementadong bahagi na safe kami. Okay guys, dito na natin tatapusin yung ating vlog. At buti na lang, wala. Tapusin. So buti na lang, safe tayong lahat. Walang nasaktan. Buong buo tayo, makakauwi. At dito na natin tatapusin yung ating vlog. Lahat ata nag-enjoy. Yes! Sobra. Siyempre! Super. Pakala ni J4! Kasama natin, J4, Unico, Ellie, and Suki. Alright, maraming salamat. This is Kuya J. Kita-kits on my next vlog. Let's go! Hindi gasig. Totoo pala, pagkatapos ng mahabang trail na ginawa natin, yung mga loose gravel, pag pala nakatungtong ka sa ganitong kalsada, Yan. ay napakasarap, napakasaya. Kaya ngayon, sayawan na! Tungo sa adventure, dami ng bawat hininga. Huwag matakot, lakbayin mo ang daan. Jeric P kasama, bawat ride ay walang hanggan. Sama sa ride ni Jeric P, lahat ng tanawin, damhin mo, huwag palampasin. Sama sa ride ni Jeric P, mountains, seas, rivers, trails, feel the freedom within. Sama sa ride ni Jeric P, moto camping, solo o grupo, adventure na tunay. Sama sa ride ni Jeric P, ito ang buhay, ride and explore sa ganda ng Pinas. Engine off, puso'y puno ng kwento. Adventure with Jeric P, hanggang sa susunod